Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence na ako po hindi na nakapagpigil. Hindi na talaga mapipigilan at talagang gusto nang kumalas ang mga pulis na nakadistino sa KOJC compound. Nakokonsensya na po sila mga kabibig. Meron akong nabasa na open letter na itong letter na ito ay direktang gustong ipabasa ng mga pulis kay Marbel Atore. From a personnel assigned in KOJC Davao. So, hindi lang ito isang personal, kundi madami na to. This is a collective emotion, a collective reaction na parang iba na. Kasi hindi ito ang pinag-aralan nila at hindi ito ang kanilang taking oath na kailangang protektahan ang mga tao. Heto mga kabibig ha, i-share ko sa inyo. Nabasa ko ito sa Facebook fan page ni Pebbles Talakera. I-follow nyo po si Madam Pebbles Talakera. Ito po. So basahin natin kabibig ha kung ano ang laman ng open letter. So it's an open letter for everyone to know kung ano ang hinanaing ng mga pulis. Nakokonsensya na sila. Ito na kakabig. Yes, galit na ang mga pulis sa loob ng KOJC. An open letter to Brigadier General Marbel and Brigadier General Torre from a personnel assigned in KOJC Davao. We are police officers assigned in KOJC Davao and have concerns. Meron sila mga concerns regarding the treatment of all police officers currently stationed in Davao. We, the police officers, have diligently followed your orders. Diligently. Wala maski isang reaction, which appear to be politically motivated. So alam nila, pero kailangan nilang i-follow. Diba? Pero alam ng mga pulis na appear to be clearly politically motivated. We find ourselves in a situation where our actions dictated by these orders are neither aligned with our own will nor consistent with the law. Ay, buti na konsensya kayo. Yung mga pinagagawa niyo ngayon. As a result, we have become the subject of ridicule, with many questioning our competence and making light of our professional integrity. Of course, marami na mga taong pinagtatawanan na kayo. Marami mga tao asking questions, why are you doing this? Pati mga innocenteng tao, dinamay niyo. Wala kayong awa. Ito ba yung itinuturo sa pagiging pulis? Or ito ba yung tinuturo ng yung mga magulang? You have augmented thousands of officers, leaving them to starve and suffer from thirst in extreme heat. Pero si Torre, di ba, pa-relax-relax lang, pa-aircon, pa-inom-inom. You didn't even provide enough comfort rooms to cater to all of us. Hala, nagkabukingan na kung ano ang pagkukulang ni Torre. It is heartbreaking to see our fellow police officers sleeping on the ground after being told to stand all day at their post. Totoo. You even allowed civilians to wear police uniforms and conduct drilling activities inside the KOJC compound, which is a clear violation of Article 179 of the Revised Penal Code. Alam pala ng mga police. So, nang gagawin nyo, hindi ba kayo mag-aaral sa balutan na dyan? It troubles us to see a fellow officer placed in such a difficult position where obedience to orders is at odds with both legal standards and ethical considerations. The orders given to us appear to be clearly politically motivated, lacking proper basis, and have inadvertently disrespected the fundamental principles of our society. Specifically, the respect for religion, individual rights, and personal privacy. It is obviously an excessive use to force to have thousands of police officers tasked to arrest an armored pastor. Ito, grabe, ang dami. Ang taas kabibig. Ito pa, as an officers of the law, we are sworn to uphold not only the letter, but also the spirit of the law.
This includes ensuring that our action, even when following orders, do not infringe on the rights and dignity of those we serve. We must also ensure that our integrity remains intact, as it is the cornerstone of public trust in us. Tama. To. Basta mataas ang ano dito, mga open letter nila. Tapos dito, we firmly believe that every directive issued to us should be rooted in both legality and respect for humanity. Tama. Dapat nakaayon sa legal at dapat nirerespeto ang mga taong nasa KOJC. It is essential that we, as officers, are not put in position where we must choose between our duty to follow orders and our duty to uphold the law and ethical standards. We respectfully ask that you look into this matter and consider the impact such orders can have on the morale and reputation of our officers. It is our hope that under your leadership, steps will be taken to ensure that all orders are clear, lawful, and respectful of the rights and dignities of an individual. Pulis tayo ng sambayanang Pilipino, hindi tuta ng kahit kanino. Ala, from a puting lamok. Naku, nagsalita na ang mga pulis. Galit na pala ang mga pulis, kabibig. Hindi nila makakaya sa kanilang konsensya kung ano yung mga orders na ibinigay ni Tory sa kanila. O mag-ano kayo dyan ha? Kailangan, you have to dig. Diba? O sige, simulan nyo na. Mga ganun ba? O sige, buksan natin ang gate. O bahala na kung sino masagasaan, kung sino masaktan, basta mabuksan natin ang gate. Yung parang ganun mga kabibig ba? And kahit ginagawa nyo ng mga kapulisan, pero sa kanilang puso, nakukonsensya na pala sila. This is unlawful. Politically motivated. Yun ang kanilang pag-describe sa mga pangyayari ngayon. Hanggang saan? Sabi ng ilang netizen, then after this letter, anong gagawin ng mga pulis? Hindi ba pwede silang umalis dyan? Hindi ba pwedeng magsama-sama silang lahat at magkaisa kung ano ang gusto nilang mangyari para protektahan ang mga tao? Ilang days na ba ang ginawa nilang pagbasubas, pagbastos, at to step yung human rights ng mga tao dyan? Ito na ba ang simula na unting-unting nagigising na sa katotohanan ang mga pulis? Nako mga bibig, maghintay-hintay tayo kung meron bang response si Marbel at Tory nito. Diba mga kabibig? Yung iba naman sabi, ay buti na lang yun ang ginagawa ni Tory at Marbel sa KOJC kasi kulto yan. Wow, kung makapaghusga kang kulto sila, 7 million people, kulto? Ikaw nga, hindi ka nga nagsisimba sa Katoliko. Oo. Inyayaya ka na ng boyfriend o girlfriend mo, sisimba ka, pero pag parents mo, hindi ka sisimba. Ito pa itong mga KOJC members, present every worship day nila. Ikaw, anong inuuna mo? Kalandian mo? Oo. Diba? I'm sorry ha, let's all be realistic. Sinasabi mo mga kulto ang KOJC members, anong tawag sa'yo? Huwag tayo maging perfect. Huwag natin silang disrespecting them. Because they have their own religion as much as they respect our own religion. What if someday, ang mga Katoliko naman ang ginaganito? Anong gagawin mo? Oo. Anong gagawin mo? Kaya nga meron akong nakitang video ni Father Shano. And I think nararapat lang itong matingnan natin, ma-realize natin kung tama ba itong ginagawa ni Father Shano. Ito mga kabibig panoorin natin para mahimasmasan yung mga taong nagsasabing kulto. Ito Sa heartbeat daghan na kayong na problema daghan na kayong na konsibisyon tungod anang pagukod anang heartbeat pero wa sila kakita sa heartbeat sa ilang palibot kana naghilak ng uban nga displaced ng uban namatay na gani ang uban. Correct. Tungod kay ang ilang yung gusto mo gyud matuman kay sila mo'y nagdas palahod
bisag unsay ikuman sa balaod nga supak silang gusto ila ginang ibaliwala. Diya kanang kwarta maunay mo patuman aning mga butanga. Ug daghan ka kwarta dali kay ka makapanapaw kanang Correct. dali kay kang mupatay. Nya kung daghan ka kwarta, mangawat pa yung daghang kwarta mo na sa ato karong nasod. Sukat na tao ko sana na ko'y buot pagka high school, pirmi na kong makadungog niya ng graft and corruption nga rampant din is Pilipinas. Hangtod karon hapit na lang ko mamatay, rampant nagyapon ang graft and corruption. Pangawat, kaya ang kusuke mangawat, ang muhimo anang graft and corruption, ang mga dunay kwarta, ang mga dunay gahom, ang mga dunay influensyas katilingban, naway mga Ginoo sa kasing-kasing. True. Ang naong relimpyo, ang kasing-kasing yawanon. Correct. Sabi ni Father Shano, hinahanap ang heartbeat. Pero hindi nila naramdaman ang heartbeat ng mga taong inapi, inabuso, mga KOJC members. Buti pa si Father Shano, no? Kumpara sa ibang sa ibang Katoliko. 'Di ba? Buti pa si Father Shano. Naramdaman niya kung ano ang hinagpis, kung ano ang pinagdadaanan ng mga KOJC members. Isa itong Katolikong pare. Pero bakit tayo? Bakit yung iba pinangungutya pa at sinasabing karma, dapat sana mamatay lahat sila? Wow, grabe kayo, ha? What if mangyari yan sa'yo? Anong gagawin mo? Di ba? Kapwa Pilipino, ganun kayo manghusga. So ano ang inyong komento mga kabibig? Ngayon ang mga pulis ay nagising na ang kanilang mga mata, na konsensya na sila, at I'm sure handa na silang aalis sa KOJC compound. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na hindi kayo mahuhuli with evidence. Bye everyone! See you next time.